mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo fresh tayo ngayon, no, mga minamahal. Hindi tayo in love, Siyempre, meron tayong pagmamahal sa ating sarili. Tanungin ko kayo, ano ba yung magandang light? Tingnan nyo, Ito, nakaganyan tayo. Or yung mayroong ganito. Ay, pangit daw yung daming ilaw, na masakit daw sa mata, sabi na nag-comment. Ito na lang, white na lang, gusto ninyo? Yan. Diba? Alright! Kasi pag-uusapan natin, itong si Queso at itong si Heart Evangelista. Oy, mga minamahal, si Mima, purong natural. Wala po yung halong chemical. Hindi po yan nagpa-nose job. Pilipitin natin, ilong natin, never po si Mima nagpa-nose job. Kasi may nagsasabi na, Mima, saan ka nagpagawa ng ilong mo? Never po ako nagpa-nose job. Never po akong nagparetoke sa anumang muka. Tingnan niyo, meron akong ganito, Kasi never pa naman akong, yung nagpa-chin or whatever. Purong natural lang. Kulang lang talaga sa ayos si Mima Alicia ninyo. Pero now, okay, sige. Pag-usapan natin, itong si Senator Chis Escudero. Kasi ang pinapamukha niya, sobrang simple niya. Siya daw po ang pinakamahirap na senador. Ang tuso, no? ang sarap mong kaltukan, Keso. Ang galing mo magpanggap, mahirap na senador, pero tingnan mo yung asawa mo. Naalala nyo, mga minamahal, 2016, sabi ni Chis Escudero, siya daw ay isa sa pinakamahirap na senador. Pero yung totoo niya, ang pinakamahirap na senador noon ay si Trillanes. Siya yung pinaka-poorest of the poor sa mga senador. Kasi wala naman siya nilalokong tao, Pero itong si Quezon, I don't know lang. Diba? Pero tingnan ninyo, pinakamahirap daw na senador. Pero tingnan nyo, naka-jet setter, luxury lifestyle, tapos multi-million peso ring for Heart Evangelista. Ngayon, ang tanong natin, saan ba galing ang yaman? Wala naman nata masamang magtanong, no? Na para bang, sa bayan ba yan? Nagtatanong lamang tayo, May negosyo ba kayo? Yung construction? Tanong lang. Diba, mga minamahal? Kasi malinaw na parang drastic lifestyle change. From rags to riches, ang nangyari nga po dito kay Chis Escudero. Sobrang mapagpanggap niya ba? To the point na nakakapikon din minsan. Tapos, tinitira niya itong si House Speaker Martin Romualdez. Like, wala kang mahihita dyan. Kasi wala naman yung multi-millionaire na gamit or kung ano-ano pa man. Nagtatrabaho lang si House Speaker, nag-resign na nga, hindi mo pa din tinitigilan. Grabe yung pagiging abala ninyo dito kay House Speaker, imbes na magtrabaho kayo, abala kayong pabagsakin itong si House Speaker Martin Romualdez. Sa ginagawa ninyong yan, mas lalo kayo yung bumabagsak. 'Di ba? Ito naman, meron na may papakitang video kasi si Chis Escudero nag-promise, na gusto daw maging presidente. Ito may papakita akong video. Ito yung sabi. Ito yung hanash, mga minamahal. Old interview of Heart Evangelista's mother saying Chis said he will become a next president. Yan, tingnan nyo. Someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. Kilala. Someone so naive. See? So, may ambisyon. Kaya nga tingnan ninyo sala sa init, sala sa lamig. Ito nga pong si Chis Escudero. So, ibig sabihin, matagal na talaga siyang merong ambisyong magpresidente. Hindi nga lang nagiging presidente, mga minamahal. Ngayon, let's talk about the number. Sa ilalim po, paano ko ba ito sasabihin? Sa ilalim po ng leadership ni Chis Escudero bilang Senate President, mga minamahal, siya mismo pumirma ng budget. Ano yung budget yon? Kung saan meron pong 74 billion. Ang tinapyas dito nga po sa PhilHealth. Ngayon, ano yung naging resulta? Mas kumunti po ang health access ng mamamayang Pilipino. Kung ikaw ay simpleng mamamaya na katulad ko, dahil ginawa tong batas, ginawang pagtapyas ni Chis Escudero, ang hirap po ng access ngayon sa medical health care. Pilahan, haba ng pila, kulang gamot, 'di ba? At ito pa. Mayroon ding tawag dito, nasa na ba yung natin, yung ni-research natin, mga minamahal. Kasi masyadong Mr. Clean itong si Chis Escudero 'di ba? Tunay na simple at matalino ka, bakit parang gusto mo nang magarbo at parang elitista yung dating mo? Ngayon,
Sabi ko sa inyo, may ethics complaint laban kay Chis Escudero. And according to those documents, tumatanggap daw di umano, itong si Chis ng campaign funds mula sa mga contractor, which is, yan na nga po yung i-content natin sa inyo before, 'di ba? Yung mga proyekto, kaya tingnan niyo ano yung nangyari. Yung kaibigan niya na yun, naka-receive ng almost 80%. Oo, ng mga contractual list at karamihan dyan sa lugar nila. Sa Bicol ba yun? I think. 'Di ba? So, may resibo, may testigo, 'di ba? May sworn statement. Pero yung mga ginagawa nilang parata ngayon, kaya Speaker Martin Romualdez, talagang literal na political drama and political harassment. Talagang, like, you know, this is the kind of politician, yung classic game tactics na sanay magtago sa likod ng camera tapos bida-bida sa harap ng camera. Yung masamang ugali nila, tinatago sa likod ng camera tapos yung pagiging bida-bida, talaga nga namang kita ninyo, paawa effects, di ba mga minamahal? So, habang lumalabas ang mga aligasyon, biglang nagbago ang tono ni Chis. Ano ba yung mga aligasyon na yun? Siyempre, di ba, yung about sa mga contractor, ganyan-ganyan. Ngayon, pa-normal voice na, yung atake ng lolo ninyo. Siya daw ay isang reformer. Di ba? Pero obvious naman sa pattern na parang DDS script 2.0 yung nangyayari. Scripted drama, diba? Loud accusation, zero evidence, all plot, no proof. Ganon yung nangyayari ngayon. Sabi nga sa palasyo, if Chis has evidence against Speaker Martin Romualdez, he should present it, not perform it. To be honest, dapat ganon. Kung meron kang ebidensya against House Speaker Martin Romualdez, ba't di mo kasuhan? Diba, ang dami mong nga na siya. So, you know, klaro lang talaga na ginagamit niyang ethics complaint laban sa kanya bilang diversionary tactics para ilihes mga minamahal at, you know, wasakin ang kredibilidad ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, pag-usapan natin, bakit laging tinatarget ni Chis itong si House Speaker Martin Romualdez? Kasi itong si House Speaker, mga minamahal, literally naman na born with a golden spoon. 'Di ba? Raised right. To the point na pinalaki ng tama, may manners, hindi kailangan magkunwari bilang para sa masa. Hindi nga yan nagpapapress ko si House Speaker, 'di ba? Kasi hindi yan kinakaya ni Chis Escudero. Kasi hindi naman siya ganon. Dahil di niya kayang itago kung sino siya. Masama talagang budhi ni Chis Escudero, mga minamahal. And Harvard-trained din yan, mga minamahal. Itong si House Speaker Martin Romualdez. Cornell educated, UP Law graduate, and meron siyang solid credential. Hindi gawa-gawa lamang. Walang red flags. Hindi tulad ng isa. 'Di ba? Yung walang kaso sa ombudsman, walang kaso sa COA, sa disallowance, walang ethics complaint, 'di ba? Walang matinong testigo laban sa kanya. Puro talaga mga drama. At yung isyong pinipilit na iugnay sa kanya, kagaya ng sa flood control, mga minamahal, malinaw na record lang 'yon. Walang direktang koneksyon or walang direktang investigation. Yes lang. Parang ganun lang. Yes, pero masasabi natin na wala din isang ebidensya magpapatunay na itong si House Speaker Martin Romualdez ay sangkot. Kumbaga, dinamay lang siya. Oo, ganun lang yung nakikita ako. 'Di ba? Ngayon, kung pag-usapan naman natin yung institutional budgeting sa trabaho ni House Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House, hindi siya contractor. Hindi katulad ni Chis Escudero. Hindi din siya implementer. Hindi katulad ni Chis Escudero. Kung may problema sa proyekto, malamang responsibility ang implementing agency dyan. Hindi ang mambabatas. Gets ninyo? Kaya ang tanong, bakit si House Speaker Martin Romualdez ang laging tinatarget ng mga gustong umangat sa politika? Ano ba ginagawa sa inyo ng tao? 'Di ba? Karma na lang yung bahala sa inyo. Naiinggit kayo kasi malinis yung record ni House Speaker. Ano ba naman yan? Wait lang, may tumatawag sa atin, mga minamahal. Hello! Yes! Mahina yung signal. Yes! Hello? Kala ko ba pupunta kayo dito? Magpapa-nails kasi ako. Sorry. Bahala ka. Tumawag yung kaibigan natin. Kasi si Mima Alicia, magpapa-nails na yung kuko natin, mahaba na yung edge. Pwede pa naman siya, pero papunta na kasi tayo ng Manila, kailangan natin magpa-nails. Kung sasama, edi sasama. Kung hindi, edi wag, diba? Gawin ba sa ating topic? Bakit si Martin lang ang tinitira ninyo? Dami naman dyang iba, oo.
Gusto nyo luminis yung pangalan ninyo, ipakita ninyo yung pagiging good public servant ninyo. Hindi yung dami nyong hanash. Let's be honest mga minamahal, na itong si Chis Escudero, talagang gustong magmukhang House Speaker Martin Romualdez, yung pareho daw simple, parehong public servant, pero see the difference. So, speaker, literal na tahimik lang. Pero consistent yung trabaho. Ito namang si Chis Escudero, chameleon. Diba? Si House Speaker, walang pinagtatakpan. Diba? Walang tinatapakan din. Kahit kapwa niya mayaman. Itong si Chis Escudero, ginagamit ng salitang pahambol. Diba? Para pagtakpan ang kanyang ambisyon. See? So ngayon, Chis Escudero is not fighting for corruption. Let's be honest. That's for real, mga minamahal. He's fighting for his competitors. For his competitors sa business man yan, sa politika man yan. Ganon ang nakikita ko kay Chis Escudero. Kaya ngayon, kinokontent ko nga to kasi natatawa ako, pinapalabas niya, tatakbo daw siyang presidente. Magiging presidente daw siya. Diyos ko, nahagad ang lola ninyo. Hands up, Gabriela. Gabriela, hands up, Gabriela, la la la. Diba? Alright, mga minamahal kayo, ano masasabi ninyo? Yes, anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan.